po, nandito po tayo ngayon sa aming lugar sa Barangay Tampalit. Yung katabi ko po yan ay si inaanak ko yan, si Penny. Nung last year, talaga namang halos bedridden yan kasi meron siyang sakit na kailangan niya mag-chemo. Pero matindi rin ang faith niya, senior ko po yung gospel sa kanya. At ayun po, tatanungin ko siya kung ano yung nangyari sa kanya. Ano ba inaanak ang nangyari sa inong isang taon? Ayun nga, inoperahan ako, tinubuhan ako. Tapos lahat ng pamamaraan, pagkaraan ng bago operahin, hanggang sa makaraan ng operasyon. Umpisa sa laboratory, x-ray, ultrasound, ano pa ba, yung CT scan. Halos ang daming exam, lahat ng exam ginawa na. Ginawa sa akin. Pero dumating si Ninong. Tapos dumating nung maraming nakaalam na ganito ang sitwasyon ko, ang daming nag-o-offer sa akin. Maraming klaseng reliyon, halos lahat ipinuntahan nila ako. Sabi ko, wala akong tatanggihan kasi ang alam ko, isa lang ang Diyos. Amen. Sabi kong gano'n. Basta sa akin, kahit anong reliyon kayo, gusto niyo akong ipagdasal, hindi ako tatanggi. Yes, amen. Sabi kong ganyan. Basta ang gusto ko lang, wag lang yung merong lumapit sa aking reliyon na ang sabi, tatanggalin daw yung mga yung mga rebulto ko. Kasi napansin nila yung bahay ko maraming rebulto. Sabi ko ngayon, parang hindi ko kayang gawin. Kasi ang gusto nila, hindi ko raw dapat sambahin na ang rebulto dahil yun daw gawa lang ng tao. Iba rin naman ang katwiran ko. Ang katwiran ko, kahit gawa lang siya ng tao, di ba tayo bang gawa lang ng Diyos? O di siyempre ang tao, gumagawa rin ng kung ano kakayanan. Ang ginawa nila, parang rebulto ng Diyos na kung hindi natin nakakausap ang Diyos, hindi rin niya tayo nakakausap. Yun ang ginagawa natin, yung rebulto na yun ang parang Diyos na sinasamba natin. Sa pamamagitan ng rebulto, maparating natin sa Kanya yung mensahe na tayo nananampalataya sa Kanya. Hanggang sa dumating si Ninong. Sinong Ninong yan? Pastor? Si Ninong Pastor. Ako po yun. Tapos sabi niya sa akin, siguro na obserbahan siguro ni Ninong na hindi naman ako kaya lang natutong magdasal kumabot ako sa ganong sitwasyon. Ako kahit na hindi na nagkaroon ng ganito, talagang nananampalataya. Ang pananampalataya ko ay mataas. Alam ko siya lahat ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pagkatapos kang pinag-pray, ano yung word of God na pinakabisa sa iyo ni Ninong Pastor? Yung sa dami ng sugat. Sa pamamagitan ng maraming sugat at maraming latay sa katawan, ginawad mo po sa akin ang aking kagalingan. Ayun. Yun po yun. Ngayon po makikita ninyo, dati nakalbo po yan kasi because of the chemo. But today, inalawa ko, nakita niya yun. At hindi ho ganyan, maganda na ho katawan niya ngayon. Mataba na po siya. Ito po, kaya ko po ito ginagawa. Ginagawa ko ito para mabigyan walhati ang Panginoon kasi gusto ko lang po sabihin, yung Word of God is so powerful. Kaya nung sinabi ko sa kanya, inaanak, tuwing umaga at gabi, pag-isip mo sa umaga, pagtulog mo sa gabi, ang sasabihin mo sa pamamagitan ng mga sugat at mga latay ni Kristo, ako'y magaling na. Amen ba? Amen. Amen. So, yan po, makikita nyo ngayon, siya yung living example, siya po yung living example na ang Diyos ay tapat. Amen ba? At nagkaroon talagang si Kristo ang tagapagpagaling ng ating sakit.
basta sa ating mga nananampalataya at nananalig na talaga ang Panginoon, nandito lang, Yes. na hindi tayo pababayaan. Amen. Damandama ko O, yun. inaana, ang tanong, Damandama ko yun. masaya ka ba dahil pinagaling ka ni Lord? syempre. Ay, sabihin mo, amen. 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 Siyempre, Sabihin mo, sa Diyos ang papuri. sa Diyos ang papuri. Okay. Sa atin ang pasasalamat. Amen. Sa pagpapagaling niya sa ating karamdaman. So, hanggang dito na lamang po, medyo mahaba ng video namin. Ipopost po ito, the reason na ulitin ko, ginawa po namin ito upang yung mga may sakit din ay ma-encourage na talagang kay Kristo ay may kagalingan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat Maraming. po.